Mga cutie pies, anong bagay ang dapat nating sinusuot para kahit papano protektado tayo kahit anong mangyari? Tama kayo dyan, condom. Sino na naman ba kasing nagsulat ng script na? Helmet. Ano man ang motor na gamit mo, mapa underboard man, scooter, cruiser bike, adventure bike, sport bike, dude, dapat mag-invest tayo sa quality helmet dahil yan ang magliligtas sa buhay natin. Kaliwat kanan ang disgrasya ngayon sa motor dahil bukod sa maling riding style, masyado nilang tinipid ang mga helmet nila. Pero pakiusap lang mga cutie pies, wag na wag kayong mag-helmet ng ganito dahil hindi pang motor to at napakababa ng level of protection nito. Tignan nyo. Wasagwa ng helmet mo. Emotional, damn it! Ano nga bang tamang helmet para sa riding style mo? Paano pumili ng tamang helmet? Alamin natin yan. Napakadaming pagpipilian bago tayo bumili ng helmet. Iba't ibang brand, sizes, kulay, features at design. Pero ano nga bang best option para sa riding style mo? Pero first, pag-usapan muna natin ng iba't ibang style ng helmet depende sa riding style mo. Siyempre, kasama na din doon yung mga pros and cons ng bawat isa. Umpisahan natin dito sa full face helmet tulad nitong NHK GPR Tech na mismong ginamit ni Remy Gardner sa MotoGP. Ang pinaka-in-demand sa mga riders. Mostly ginagamit ng mga sport bike users pero majority pwedeng-pwede sa lahat ng motor. Ang pinaka-safe na helmet para maprotektahan ng ulo nyo, maging ang panga nyo at ang baba nyo. Kaya kung mapapansin nyo, meron siyang solo chin bar dito sa baba. Ang full face helmets tends to be heavier, pero depende pa rin yan kung anong material yung ginamit sa kanya. Speaking of material, mamaya alamin natin yan. Na full visor para kahit papano maprotektahan kayo sa araw, ulan, insekto, bato o kung ano pa man. At meron din kayong mabibiling mga full face helmets na may built-in sun visor. Most quality full face helmet guys, medyo pricey talaga yung mga yan. Kaya naman may mga ibang brand dyan na nag-offer ng quality helmet in an affordable price tulad nitong bagong labas na FTR helmet. Kung makapansin nyo, ito po yung itsura niya. Medyo malawak din yung field of vision nyo. Ayan, and also napaganda rin yung spoiler niya sa likod. O, diba? So, punta naman tayo sa mga pros and cons ng mga full face helmets. Ang mga advantage nito, syempre, ang pinakamataas na level of protection. Pagdating naman sa cons, syempre, dahil mataas yung level of protection niya, medyo may kamahalan din siya. Susunod ay ang mga half-face helmet. Tulad nitong NHK Road Fighter half-face. Kung mapapansin nyo, medyo moderno na yung styling niya. At meron din naman tayong tinatawag na mga half-face na retro ang itsura. Siyempre, madalas din gumagamit ng mga helmet na yon yung mga retro bike users. Pero anyway, itong helmet na to, mabibigyan ka ng protection sa taas, sa likod, at sa gilid ng ulo nyo. Pero ang kagandahan dito sa mga half-face, malawak ang field of vision nyo at madali nyo maangat ang visor nyo. Mas presko. Pros, malawak ang field of vision. Mas presko, madaling isuot at tanggalin, at mura. Sa cons naman, ito din ang pinakamababa ang level of protection dahil kalahati lang ang nakabalot sa ulo nyo. Susunod ay ang mga modular helmet tulad nitong HJC ARPA i90. Parang ito yung mga hybrid version ng full face at half face helmets eh. Para maangat to, merong pindutan dito, depende sa brand ng helmet. Pero dito sa ARPA i90, andito yung pindutan niya. Ayan ang tsura niya. Pwede siyang gawing open face kapag hassle at mainit ang panahon, iangat nyo lang. Hindi siya ganun ka-safe tulad ng mga full face helmets dahil sa mga moving parts na nakalagay dito. May mga instances pa rin na umangat siya kapag nadisgrasya kayo pero depende yun sa impact at quality ng helmet na binili nyo. When it comes to pros, syempre accessible siya dahil madaling iangat yung chin bar at madali siyang suotin at tanggalin. Pagdating naman sa cons, majority ng mga modular helmet mabibigat ng mga to. Mas malakas ang wind noise at pwedeng pumalya ang chin bar depende sa impact. At ang huli, ang mga dual sport helmet tulad nitong O'Neill Sierra 2. Pinanganak ang helmet na to para sa mga taong gusto ng payapang kalsada at komplikadong kalsada. Kung mapapansin nyo, may pagka-enduro yung styling niya, may big design dito sa taas at malaki-laki yung visor para kahit papano kung gusto nyo maglagay ng goggles, may space kayo. When it comes to pros, syempre, komportable siya at goods gamitin on and off-road. Pagdating naman sa cons, ang mga dual sport helmet tends to be heavier pero hindi lahat. May mga ibang brand pa rin na nag-offer ng magagaan na dual sport and also medyo may kamahalan din to dahil considered to as full face helmets. Meron namang mga helmet strap na kung tawagin ay mga quick release. Kailangan nyo lang i-slide tong part na to para mag-lock. Napaka-simple and convenient. Pero kung ako ang tatanungin nyo, mas safe pa din ang mga double D-ring na strap. Tulad nito, dahil hindi to basta-basta kakalas,
sa ulo nyo. Medyo mahirap nga lang siya ikabit and time consuming, pero safe naman to. Kung nakatira naman kayo sa mga malalamig na lugar o nabiyahe kayo sa umaga at medyo malamig-lamig ang panahon, panigurado naranasan nyo na ang fog sa visor nyo. Kaya naman na-invento ang mga anti-fog para sa mga ganitong klaseng eksena. Mas madali yun i-install kapag naka-pinlock ready ang mga visor nyo, tulad nito. Mga cutie pies, pagdating naman sa mga helmet materials, madalas ginagamitan nila to ng polycarbonate or ABS plastic, fiberglass, composite shell, carbon fiber, o may tinatawag naman tayong Kevlar. Pero majority ang kadalasan ginagamit ng mga helmet nowadays, gumagamit sila ng polycarbonate para kahit papano mataas pa rin yung level of protection pero hindi ganun costly gawin. Tulad nitong helmet na to, kung mapapansin nyo, ganito po ang itsura ng mga polycarbonate or plastic. Medyo makapal pa rin siya kahit pa paano. May material naman na mas advanced, mas magaan, at solid ang tibay tulad nitong mga carbon fiber. Kung mapapansin nyo, ganito po ang itsura ng inner lining niya. Ayan. Pero hinaluan nila ito ng onting ABS plastic. Pero kung mapapansin nyo naman, ayan siya, carbon fiber. Kaya karamihan ng mga nangangarera ng legal, hindi po sa Marilaki Racing Circuit, carbon fiber ang ginagamit na helmet. May tinatawag din namang composite material, yun yung combination ng fiberglass o kung ano pa mang material na ginamit, tulad nitong HJC ARPA I-90. Also magaan din at matibay ang mga ganitong klase ng material. Bago din tayo pumili ng helmet, mas maganda kung mag-background check muna tayo kung anong klaseng mga certification ba meron ang mga helmet na trip mo. Alamin mo kung DOT certified ba to, meaning nakapasa to sa United States Department of Transportation Safety Standards. Pangalawa, tignan mo kung nakapasa ba to sa ECE rating. Ito yung tinatawag na European standard. Pero ngayon, mas maganda kung ECE 22.06 ang nakalagay dyan sa helmet mo dahil mas stricto to kumpara sa 22.05. Best example ng DOT at ECE certified na helmet ay itong FTR helmet. Kung saan makita nyo sa likod, meron siyang ganitong certification. Susunod naman, tignan nyo din kung meron din tong BPS or PS na nakasulat sa helmet. Ibig sabihin nito mga cutie pies, Philippine standard, meaning mas stricto to kumpara sa mga ICC sticker lang dito sa Pilipinas. For example nito, itong NHK GPR Tech. Kung mapapansin nyo dito sa NHK GPR Tech, ganito po ang itsura ng PS. May tinatawag din tayong SNEL at FIM rating. Itong mga ganitong klase ng rating guys, matataas na level na ng klase ng standard itong mga to. Mostly ginagamit to sa mga racing helmets. Ang FIM naman guys, ito yung bagong standard na mostly nare-require sa mga racing helmets naman. Tulad nitong NHK GPR Tech na ginamit ni Remy Gardner. Kung mapapansin nyo, ayan siya. FIM standard siya. So, ganun katindi tong helmet na to. So, ginagamit lang talaga to sa mga karera. Punta naman tayo sa helmet sizing. Importanteng swakto sa ulo mo ang helmet na pipiliin mo. Dahil kung hindi sakto to sa ulo mo, tendency baka ma-obstruct yung vision mo, lalo na kung sport bike yung gamit mo, na medyo nakasubsub at nakadapa ka sa motor. Siyempre, kung maluwag yung helmet sa ulo mo, posible din maging wobbly yung helmet sa ulo mo, lalo na in high speed. Kapag masikip naman ang helmet mo, maya't maya din ang sakit na abutin sa ulo mo. Kaya mas maganda talaga kung pupunta ka sa mismong shop at susukatin mo yung mismong helmet para kahit papano malaman mo yung feeling ng suot mo yung helmet na gusto mo. Or pwede nyo ding sukatin ang ulo nyo gamit ang tape measure para malaman mo ang saktong size mo. Laki ng ulo mo, no? Pero pa mas malaki dyan. Alright mga cutie pies, so this is the full helmet guide kung anong tamang helmet ang para sa riding style mo. Bago natin tapusin tong video, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa NHK and also sa Facebook and YouTube channel natin. At dahil dyan, ipamimigay natin tong napakagandang NHK half face na to. Paano sumali mga cutie pies? Nasa description box ang mechanics kung paano nyo mapapanalunan tong NHK helmet na to. Kaya good luck kung sino man ang mananalo ng helmet na to. Alright mga cutie pies, kung nakatulong tong video na to, please leave a like. At kung mahilig kayo sa mga two wheels, tips sa motor, gears tulad ng pinakita natin kanina, please support this channel by pressing the subscribe button down below. Alright, so mga cutie pies, maraming salamat sa suporta nyo. See you sa next content. Ciao!